Kabayan, kamusta? Welcome po sa ating channel, and for this video, gusto kong i-share sa inyo yung aking sa pagpapa-update ng PhilHealth Members Data Record. So, nagpunta po ako nung isang araw sa PhilHealth at para makapagpa-update nga, para maging voluntary na yung aking PhilHealth account kasi dati po akong employed. Before, ilang years na po akong hindi nakapaghulog kasi nag-OFW ako. And ngayon nga, dahil bumalik na ako dito sa Pilipinas, so gusto kong maging voluntary ang aking account sa PhilHealth. And ayun, na-shock ako. So, na-shock ako kasi meron palang mga balances. So, pag-usapan natin yan in this video. So, nung time po nang nagpunta ako sa PhilHealth ay nakalimutan ko yung aking PhilHealth ID. Pero wag po kayong problema kasi nakapasok naman din po ako doon. So, pagpasok ko ng PhilHealth ay binigyan ako ng guard ng form na kailangang fill upan for updating ng record for our PhilHealth account. And fill upan ko lang yon, and then bumalik ako sa guard para bigyan niya ako ng number. So, ayun, pagpunta ko doon sa counter, binigay ko lang yung form na fill upan ko, and then chinek nga niya yung aking record, and then ang sabi ni teller doon sa counter ay kailangan ko daw magbayad. So, starting po ng November 2019 hanggang ngayon, 2023, kung meron kang months na hindi nahulugan, so kailangan po yung bayaran. Pero, pwede naman daw pong installment, pwedeng hulugan, pero doon ka sa PhilHealth office magbabayad. So, tinanong ko kung pwedeng via GCash or via online na lang magbayad. So, sabi niya, habang hindi pa bayad yung previous balances ay sa office muna ng PhilHealth magbabayad. So, ito po yung total amount, yung nasa 15,075 pesos yung balance ko kasi since 2019 hanggang 2023 ay hindi ako nakapagbayad kasi nga wala naman ako dito sa Pilipinas, so hindi ako nagbayad. So, kasi meron naman kaming insurance abroad. So, ayun, kaya sa mga OFW po, habang nandiyan kayo sa abroad ay magbayad na rin po kayo ng PhilHealth para hindi ganito kalaki yung babayaran nyo. So, bali po, nung 2019 ay nasa 200 plus pa lang yung monthly contribution, and then nung 2020 naging 300. Nung 2021 naging 350 yung monthly contribution, and starting po ng 2022 400 na po ang monthly contribution dito sa PhilHealth. So ayun, nagbayad naman po ako para ma-update yung aking members data record, pero hindi ko binayaran lahat. So kasi pwede naman daw hulug-hulugan. So, hulug-hulugan natin itong 15,075 na to. So, ayun, binigyan din po nila ako ng isang bagong ID ng PhilHealth. And ito nga yung members data record na update na naman siya. So, voluntary na yung account ko dito sa PhilHealth. So, ayun lang po, na-share ko sa inyo, lalo na po dun sa mga kababayan nating OFW na hindi nakakapagbayad ng PhilHealth. So, umpisahan nyo na pong magbayad ng PhilHealth para hindi magpatong-patong yung mga balances ng inyong PhilHealth kapag umuwi kayo dito sa Pilipinas, kapag gusto nyo na ulit na magbayad ng or mag-contribute dito sa PhilHealth. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!